Hi everyone! Welcome back to my channel, Pinay at Sea! So, sa video na ito, I'm going to share 10 short-term side effects ng chemotherapy na naranasan ko nung nag-treatment ako last year. Tulad ng nasabi ko in my previous videos, I was diagnosed with stage 3 colon cancer at yung regimen ko at that time, yung chemo regimen ko was a combination of infusion and oral chemo. Natapos ko ang chemo ko last September at na-declare ako last October after my first surveillance na I'm officially in remission. Ibig sabihin, no evidence of disease. Yan yung isang tinatawag na NED. In case you don't know, may short-term at long-term side effects ang chemo. At i-share ko yung mga yan based on my experience para magkaroon ng idea yung mga kaparehas ko ng sitwasyon. So, number 1, nausea and vomiting. Yung epekto depende sa gamot at sa overall health condition ng tao. Pwede mo siyang maramdaman up to 5 days after infusion. Yung sa akin, sa first cycle ko, hindi pa nag-uumpisa yung treatment, pero gusto ko nang magsuka. Napaka-distinct kasi ng amoy ng chemo. Kahit naka-face mask, nanonood pa din yung amoy at nakakasuka talaga. So, ang ginawa ko that time, nanood na lang ako ng movies para ma-divert yung attention ko. So far naman, na-arouse na hindi ako nagsuka hanggang makauwi ako. Sabi ko pa naman sa kapatid ko noon, parang wala namang side effect. Eh, paggising kinabukasan, ayun na, uwak. Mga 7 days din nagsusuka. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Nakakapanghina talaga. Although may binigay na take-home medicines for anti-nausea, anti-vomit, at anti-acid, wala. Mukhang hindi talaga siya kinaya. So ayun, first cycle ko mga 7 days na pagsusuka. Second cycle ko mga 5 days na pagsusuka. Third cycle, mga 5 days na on and off. Fourth cycle, mga 3 days. Fifth cycle, mga 3 days na on and off. Tapos 6th cycle, yun na yung pinakahuli. Mga 2 times lang ako nagsuka. So, number 2 na side effect, neuropathy. Right after ng 2 hours ng infusion ko, syempre nauhaw ako. So, uminom ako bottled water. Alam nyo bang nanginginig yung kamay ko? Tapos parang natutusok yung lalamunan ko. Room temperature yung tubig ha, pero nag-moist yung bottle after ko hawakan. Tapos nung mag-CR sana ako, pag hawak ko nung doorknob, para akong nakukuryente. Ganon din nung naghugas ng kamay, para akong nakuryente, tapos feeling ko masusunog yung balat ko. Kaya yun, madalas naka-gloves na lang ako sa bahay. So, number 3 side effect, weakness and fatigue. Common side effect din ito. Yung akin naman, nakaramdam ako ng panghihina dahil sa pagsusuka. Parang feeling ko lagi akong pagod at gusto kong matulog na lang ng matulog. Number 4, loss of appetite. Well, hindi naman talaga ako nawalan ng gana kumain. Meron lang times na namimili ako ng kinakain ko at pag gusto ko yung food, ayun, magana naman. Well, magana naman talaga akong kumain. Number 5, changes sa blood counts. Ayun, like I shared sa previous videos, may time na bumaba yung hemoglobin ko. Medyo off yung white blood cells and red blood cells, tsaka bumaba din yung platelets. So, I think 2 to 3 times na delay yung chemotherapy ko dahil kailangan at least maging okay yung numbers, yung blood counts ko. Number 6, mouth sores. Masakit kapag may madikit na food or drink sa lalamunan. Hindi sa lalamunan, yung dito sa taas ng roof of the mouth. Ayan. Kaya ang hirap ngumuya. Naranasan ko mga 5th cycle na yung feeling na nagsusugat yung bunganga.
kaya hindi makakain ng husto. So ang ginawa ko, nagdi-dissolve ako ng asin sa warm water, tapos yun yung pinanggagargle ko. Well, in fairness, gumana naman siya. Then number 7, hair changes. Nagka heavy hair fall ako, but not total hair loss. Yun kasi ang myth when it comes to chemo. Akala ko rin dati lahat ng may cancer kinakalbo, pero it's not true. Pwede kang makalbo kapag nag-chemotherapy ka. Tapos depende pa siya sa gamot. Yung gamot ko na K-Pox, karamihan ata ng chemotherapy para sa colon cancer or colorectal cancer, hindi naman siya nakakakalbo. Yun nga, yung chemo ko na K-Pox, hindi siya nakakakalbo, pero grabe yung hair fall ko noon habang nagsusuklay. Super dry, super rough, parang dead hair din talaga kahit gumamit ka ng conditioner. Kaya nagpa short hair na lang din ako, tapos hindi na ako nagsusuklay. Buti na lang din pala may nagpadala sa akin ng wigs, tapos yun yung ginagamit ko sa ibang videos ko. Tapos number 8, nail changes. Naging dry and rough yung nails ko. Ngayon better na, pero dito sa dulo may 1 to 2 centimeters pa na uneven. Tapos number 9, skin changes. Ito talaga yung parang bothering sa akin. Nagdarken yung skin ko, tapos madumi yung pangingitim niya. Unlike yung tan glow, dahil sa beach, hindi siya ganon. Pati dito sa likod ng palad, kung saan tinuturok yung chemo, tsaka yung knuckles ko, ang itim talaga niya noon. Pero better na siya ngayon, bumabalik na siya sa dating kulay. May times na hindi talaga maiwasan na maarawan, I make sure na super sunscreen talaga ako. Kaya pala ako paulit-ulit na sinasabihan ng oncologist ko na umiwas magpaaraw dahil mabilis magdarken, mabilis magpaitim yung gamot ko. Sinunod ko naman si Doc hanggang sa natapos yung chemo ko nung first week ng September. Dahil alam mo yun, super excited ako. Third week ng September, ayun, nagla Union kami agad ng friend ko. Ayun, doon ako nasunog talaga. Tapos nagkaroon ako ng maraming dark spots sa mukha. Yung konti na lang melasma na siya. Pero ang dami kong dark spots dito. Ang daming tumubo pa na, basta, ang daming tumubo na hyperpigmentation. Parang ganun. Kahit pa paano natatago ko naman siya dahil sa concealer. Pero obvious na obvious pa din talaga. Maputi pa raw ako, so obvious kapag nangitim. Ayun, hanggang ngayon kita pa din yung sunburn ko hanggang dito. Ilang months na siya. Tapos number 10, immunosuppressed. Prone kasi ang mga chemo patients sa infection, kasi nga yung chemo pinapatay ang cancer cells, tapos pati healthy cells naapektuhan din. Lagi akong nakamask dati, lalo na kapag lumalabas ng bahay. Nakamask din ako kapag may sinisipon o kaya inuubo sa bahay. Tsaka dapat wag kang lalapit sa may sakit, kahit konting sipon, kahit konting ubo man yan, kasi nga mahina na ang immune system natin, kaya madaling magkasakit. Yun yung isang pinakaayokong side effect ng chemo. Ayun, it is very important din pala to inform your oncologist kung ano man yung maramdaman mo para mabigyan ka ng gamot to alleviate the side effects, at para mabigyan ka ng para din alam niya kung paano mag-adjust for the second cycle, kasi depende rin siya sa mga side effects na nararamdaman mo. At saka iba-iba ang epekto ng chemotherapy sa mga pasyente. Meron yung mild lang sa akin pero grabe sa iba. Meron din yung grabe sa iba pero parang wala lang sa akin or hindi ko man lang naramdaman. Apparently, it may take about 6 months after chemo para totally mawala yung gamot sa system natin. Kaya hanggang ngayon may mga iba pa akong mga nararamdaman na
side effects. So ayan muna for now. Share ko na lang sa susunod yung mga long-term side effects tulad ng temporary menopause. First session today. Dito na kami sa hospital. Kinakabahan ako. So sa waiting area pa din. Ang nagawa pa lang height, weight, tsaka vitals. Kaka-extract lang ng dugo. Tapos dyan din daw ilalagay yung gamot para sa chemo mamaya. Yan, tapos na yung first session. So, dito lang siya sa kamay. Parang nagbago yung boses ko. So again, thank you so much for watching. Paalam!